naging kamukha namin na mga simpleng tao lang. Dahil sa pagmamahal na pinakita nila sa bawat isa sa atin, nandito tayo ngayon, nagbibigay ng pagmamahal sa kanila. Pinabalik lang natin sa kanila ang deserve na respeto para sa kanila. Hindi po yun parang saka ito, tandaan po ninyo, si President Duterte, hate nyo siya o hindi, ipinaglaban niya kayo ng mga apo nyo, anak nyo, from drugs, from corruption. Kaya po marami pong generals na nag-invento ng mga pogo-pogo na yan at ibinintag sa kanya. Kasi po dahil sa atin, inalis niya ang mga tiwaling government officials, tiwaling mga opisyalis ng police at saka ng armed forces. Pahil sa atin. Ngayon, yung pagmamahal na to, kaya ba nyo, yung mga future politicians, kaya nyo bang tapatan yan? Kung matatawag ninyo, masagot nyo kami ng oo. Anuhin nyo to? Ang basihan nyo, Duterte. Ang basihan nating Pilipino, Duterte. Dahil so far, sila lang yung effective na nagbibigay ng servisyo at pagmamahal sa bayan nila. Where I stand, no matter what I do, see your face appearing like an unexpected song, an unexpected like an unexpected song, an unexpected song that only we are hearing. Ngayon po kasi ganito, ang pinupuri natin at pinararangalan at binibigyan ng suporta ang presidente, anak ng presidente na pipi natin ngayon. Tingnan niyo po yung halimbawa nila. Hindi po madali, di ba? Pero yun po yung mga effective na mga politiko. Kung hindi niyo po kaya yun, alam ko po, mostly lahat ng mga senador, most of them pala, hindi naman nila lahat po, no? Lahat po yan, parang hindi ko po maisip na umupo sila ba dyan para manaligihan sa atin o umupo sila dyan para maging sikat sila dahil sikat sila. Ngayon po ganito po, meron pong yung anchor woman ni Ted Pailon, nasabi po niya, nanood po, actually pinanood ko po from my downloaded YouTube videos. Sabi ko niya doon na ang mga Pilipino daw po ay mabubudulin. Ang ibig niya pong sabihin napakadali po na tayo maniwala. Actually po, kasi po isa na ako sasabihong nabudol. Sa palagay ko po hindi. Dahil po sa pagmamahal ko sa kapwa ko Pilipino, sa bansa ko, at sa sarili ko, binoboto ko po yung sa palagay ko nung panahon na yon ay makakatulong, which is yun po kasi si Bibi Sara, sinagkala po natin, nangako po sila, tipli po ba? Dahil po tayo, hindi mga sinungaling, akala natin kapag nagsalita sila ng sinabi nila ay tututuhanin nila, kagaya ng ginagawa natin. Now, yung mga, sana po sa pagpili po ninyo ng mga magiging future leaders natin, mag-isip po kayo, sa Senado po pala, bago ko makalimutan, meron po dyan, sir, importante to, yung sa mga nagpatay na ng vote, okay lang, hindi na naman siguro yung dapat malaman. Pero I heard Robin Padilla. Tandaan po nyo, may mga politiko po, senators especially, na mga kaibigan ng mga foreigners. Narinig ko po yan, alam ko po din na may mga kaibigan silang mga foreigners, Iranians, name it. And then, gusto nila, ang tanong po niya na isa sa mga hearing nila, gusto niya magpasa ng isang batas na yung mga foreigners nakakabili ng lupa sa atin. Yun po ba? Yun po ba sa palagay ninyo, makabayan yun? Isa yun sa mga nabanggit ni Attorney Chong, na sinabi niya na bawal yun. Ang bansa natin sa for sale. Kaya nag-aasawa pa sila bago magkaroon sila ng legal right para makapag, sometimes, parang pwede lang, di ba? But the thing is, hindi for sale ang bansa natin. Ang bansa natin, actually, how can I say this? Okay, forget about that, but ito na lang po. Sa mga politiko, ito po, like Jimmy Bondok, lahat kayo na kumakabit sa mga pangalan ng Duterte. Ang Duterte po, talagang tinabaho nila ang kanilang pangalan, ang pagpamahal natin. Pinapakita po namin ito, hindi lang po
siya lang po yung kumbaga sa lahat ng nakita ko na ever, hindi po si, pero I don't know, pero po, wala po actually kay President Rodrigo PRRD. Wala pa po katapat sa kanya for me. Pero so far, at least, at present, ang anak po niya, nagpapasalamat kami na andyan siya. Meron kami naging boses na kahit na hindi pa dahil sa kanya, nandito tayo lahat ngayon. You're disseminating the truth. Ganito po yan. Sana po hindi tayo mga mabubudol. Tatandaan niyo po, pag may binaboto tayo, namimili tayo ng empleyado. Namimili tayo ng empleyado. Bawat tayo ay boboto. Hindi tayo nagpapalimos. Ginagawa po nila tayo para muhin. Ang bansa po ito, bumoboto tayo para sa isa't isa. Para sa bansa natin, para sa yaman ng bansa natin. Hindi tayo, oo sila, naka-aircon sila. Yung mga, siguro, mas marami pa sa mga empleyado, halos ng mga mayor offices, ang kanilang empleyado. Pero sasabihin ko sa kanya, they are our employees. Okay, saan sinasabi? Ganito na lang po. Sana po, huwag na kayo maglakas ang loob na maging politiko. Kung gusto nyo lang pong maging sikat kayo. Kung hindi nyo po kayang ibigay ang pagmamahal sa bansa, kailangan po ng pagmamahal ng bansa. Hindi po siya para lang on the side. Okay, singer ako, sikat ako, and then politiko on the side. No! Hindi po. Servant ng bayan ang kailangan ng bansa natin. Hindi po yan, kasi po nakakatakot eh. Masarap po siguro talagang magnakaw ba? Hindi ko po maisip eh. Pero kung hindi po kayo malapit sa kamukha ni Sara Duterte o humigit pa sa kanila, sana naman po maawa kayo sa bansa natin. Hindi ko na po alam kung utang po bang meron tayo, kung anong tawag sa atin. Hindi na po importante sa amin na maging tayong parang high-tech nation. Hindi na. Basta ang bansa natin, alagaan niyo po. Alagaan niyo po. Saka po, ganito na lang, kung wala kayong pagmamahal, alam po ba ninyo? Kung tingnan niyo po ang mga Duterte. Totoo po ito, marami silang kaibigan. Marami po rin silang kaibigan na sobrang mayayaman. Pero maraming kamukha namin na mga simpleng tao lang. Dahil sa pagmamahal na pinakita nila sa bawat isa sa atin, nandito tayo ngayon, nagbibigay ng pagmamahal sa kanila. Pinabalik lang natin sa kanila ang deserve na respeto para sa kanila. Hindi po yan parang saka ito, tandaan po ninyo, si President Duterte, hate nyo siya o hindi, ipinaglaban niya kayo ng mga apo nyo, anak nyo, from drugs, from corruption. Kaya po marami pong generals na nag-invento ng mga pogo-pogo na yan at ibinintay sa kanya. Kasi po dahil sa atin, inalis niya ang mga tiwaling government officials, tiwaling mga opisyalis ng police at saka ng armed forces. Pahil sa atin. Ngayon, yung pagmamahal na to, kaya ba nyo, kayo mga future politicians, kaya nyo bang tapatan yan? Kung matatawag ninyo, masagot nyo kami ng oo, anuhin nyo to. Ang basihan nyo, Duterte. Ang basihan nating Pilipino, Duterte. Dahil so far, sila lang yung effective na nagbibigay ng servisyo at pagmamahal sa bayan nila. Saan ka makakakita ng isang politiko na iiyak siya in front of camera, not on cue? Dahil sa sobrang pagmamahal at pasasalamat niya sa ating lahat. Dahil nagpapasalamat tayo. Yung ginagawa niyo yan, nakakataba ng puso nila. Yan lang pong mabibigay natin sa kanila. At sa bansa natin, napakagandang regalo ang isang Duterte sa bansa natin. At kung kayo yung Duterte, ganyan din puso nyo, okay, umabol kayo. Pero kung hindi mo ganon, please don't attend. Huwag nyo pong kaming budulin ulit. Kayo mga Pilipino, hindi kayo kabudul-budol. Tayo'y mapagmahal na tao. Imagine nyo, Marcos, pinatawad natin siya. Tatanungin nyo kanina, there's a question about, will we forgive? And VP Sara said, no, she's not gonna forgive. She said she's not gonna forgive him as a politician, maybe in that context. Of course, alam ko yan, mas magaan sa kanya. Nakangiti siya yung sabihin, okay, that's gone. Pero parang patawarin siya to allow him to take office pa rin. That is not
That's unforgivable already. For herself as a Filipino, hindi niya yung aatinin because all of you is Sara Duterte. Okay? We cannot be Sara Duterte. We are not PRRD, but we are her. We are fellow Filipinos and she knows what's good for us. Ayan, mga politiko na yan, tatandaan nyo, kapag namimili kayo, hindi sila bosses. Boss, hindi sila boss. Tayo ang boss. Tayo mga boss. Hindi na tayo mabubudol. Maraming salamat. Saka po pala ganito, sa mga, ito po ha, ako po ganito, alam ko po medyo hindi man maganda ang boses ko, meron pong kanta, kapag kayo napakabuti yung isang politiko, makakanta ito sa inyo ng bansa, ng mga kapwa ninyo, na para bang mahal na mahal. Ako po kapag po naiisip ko po si PRRD, nakikita ko yung nagawa niya, minsan nararamdaman ko yung pagmamahal niya. Ganun po, alam mo ba ninyo ganun ang maramdaman ng mga constituents ninyo, sa mga lugar ninyo, kayong mga politiko? Lahat, pati tanod, at mga barangay tanod and all of you. Hindi po ba bawat servisyo nyo na sana hindi money-based, kundi pagmamahal-based ang mukha ng mga Duterte? Hindi sila perfecto. Hindi sila perfecto. Yung pagmamahal lamang po, tingnan nyo ang binungan niya. Nagising tayo, yung sinasabi na budol. Mapagmahal lang tayo pero hindi tayo nabudol. Now, President Marcos, napatawad man po namin kayo, pero alam naman po ninyo na hindi nyo kaya na mamuno sa amin. Baka po nabenta na po ninyong Pilipinas, hindi namin po alam. Ang sinasabi ko lang po sa inyo lahat pa ng mga kumakampi at mga lahat ng tumitigsa sa mga Duterte, tandaan ninyo, itong laban na to para sa inyo rin. Alam ko kahit hindi kayo nandito, pinagdarasal nyo rin kami at dapat napagdasal nyo kami. Para to sa atin, dahil Pilipino kayo. Pilipino kami, niloloko tayo. Hindi pa kayo gising o patabangan yung talagang bulsa nyo ngayon. Pero po ito sasabihin ko, napakasarap po siguro maging Duterte na naninibihan dahil mahal niyang bansa. Genuinely po, hindi peke. Hindi yung parang, at saka tatandaan nyo, wala sa ganda, wala sa gwapo, wala sa sikat ang pamimilit ng isang mamumuno sa atin. Pagdarasal nyo, langgamin po nyo sila kasi mas smart. Madali po magsalita at huwag kayong maniniwala kasi, uy, boto nyo to, iboto nyo si ganito, huwag kayong maniniwala sa ganon. Tandaan nyo, magiging empleyado nyo yan at maaaring kapag binoto nyo na, hindi na kayo papansinin yan. Tandaan nyo po, ako po, kayo pa, meron po ba sa inyo lumati sa mga politikong pinansin kayo? Ha? Ako, wala ako, hindi na kayo ipisara dito, hindi marinig kung hinain ko na to. Isa lang po yan. Kasi ako, hindi po tayo na magpapalimos. Gagawa po dapat ang gobyerno natin ng mga parang ways para ang tao hindi na magpapalimos, magtatrabaho siya, magkakapera siya ng sarili niya sa pawis niya. Hindi tayo palamunin, kaya tayo tatrabaho. Alam po ba ninyo? Ang mga taxpayers, lahat ng taxpayers na Pinoy, lahat po yan, kaya po kahit na masama sa loob niya na nababawasan, tapos ang kanilang sweldo, tapos hinanakaw lang, na excited din ang mga politiko, okay? Sana po matuloy sa lahat ng mga nagnakaw, yun lang. Isa po. Ate, may nag-comment kasi. Sige. Binayaran daw kayo. So, ganito, how much, sa palagay niyo, magkano po ibabayad sa kagaya ko? Hindi po ako, para po ordinary bidder. Lahat po naman, ako po biograd po ako ng UP Manila. Hindi po ako nagdoktor. Actually po, during the Duterte regime, I was offering my services during the COVID-19 because I know how to heal COVID without spending money. I can make Filipinos, I am not kidding. Anyway, ganito po yun. Ano pa po, you can ask questions, anything na doon. Tanong lang po, ano po reaction niyo po sa itong kay Bangag na presidente siya kasi sa ganang pahabi niya alam mo yung gagawin niya, habang siya. Yeah, actually alam nyo, akala nyo lahat yan parang malas tayo. No. Lahat, tandaan nyo, walang nangyayari dito hindi para sa ikabubuti. Kung saan kayo nakatayo ngayon, diyan kayo pinakamasaya. Tatandaan nyo, papunta kayo, masaya pa. Yung mga nangyari na yon, hindi yun aksidente. Those are blessings. Kamukha yun, malalaman ba ng tao
taong bayan yung mga paniniwalaan pa sila nangangamot ngayon. Actually, yung iba ayaw pa nila eh. Like ako sa amin, sa pamilya namin, ako lang yung mga Duterte dahil sila religious and all that. Yung mga Katoliko, ganun ang sinasabi nila, masama yan, masama ang debate. No. For me, action speaks louder than words. Hindi kita i-judge sa sasabihin mo. Huwag ka magsalita ka, pero titingnan ko kung ano ang action mo. Madali magsalita. Madali ako magsasalita, pero makikita nyo, I cannot invent words. You can, pero kaya sinabi mo, let's not always look back. Tatandaan nyo, always look now and forward and think positive. Yung dasal nyo na yan, you're helping DP Sara. Yung dasal natin dati, di ba nagdarasal pa naman tayo, sana lumanda ang Pilipinas, all that. Solution yan, kaya nga sa mga Marcoses, natatanggal na sila sa political natin. Alam na natin, yung mga yan, talaga naman pala. Hari-hari talaga. So now, we are wiser. Kahit na libo. Any questions at all? Isa pa po. Sige, any. Ano pong masasabi niyo po na magsasagawa po ng malaki ang pagtitipon na rally ang INC? IC, against us? INC. Is that Iglesia against? ni Cristo. Is that for us? To stop the impeachment of VP Sara. Okay. Alam po ba ninyo, for the longest time, the INC has they supported politicians. They supported the Marcoses. But I'm sure, ang mga namumuno ngayon lalo, is they're seeing the truth. Diba? Nakikita nila, and wala akong masasabi doon. I'm very thankful for all men of love. Pati yung mga anti-DDS na yan, hayaan nyo sila. Mahirap sa kanila ginagawa nila, kanya, diba? Compare sa inyo. Alam niyo na mas famous itong case yung ang cause natin kaysa sa kanila. Mahirap panindigan ang ginagawa nila. Kaya mahirap talaga kita natin. About the money, tanong mo doon magkano po sa palagay ninyo yung binabayad sa akin? Sa babayaran sa akin, nakascript po ba to? Papunta po kami ng Angeles ngayon, pero po, sabi ko ba, dadaan ako dito, meron ako mensahe sa mga politiko. At saka sasabihin ko, sana kayo mga politiko, mag-a-attempt lang na magpolitiko kayo dahil gwapo lang kayo, magaling kayong gumawa ng awit. Please, hindi po yun ang kailangan. Kaya nyo po ba na makita pumunta sa butikan, tumira kayo doon, tumulong kayo sa paggawa ng mga daan doon or something like that? Kaya ba nyo pa po yan? Hindi naman po nyo kaya yung ganun eh. Gusto nyo yung parang nasa aircon lang, tama po? Nasa aircon lang, tama po? Hindi po. Yung mga boss nyo, nandun pinapawisan, kami naglalakad sa may sidewalk na may mga basura. Ha? Yung mga boss kayo na pinagbabayad ng mga taxpayers para sa mga taong natutulog sa daan, wala silang pamilya. Ano yung mga sarili nyo para yung mga konsensya nyo na tinitig sa kakampi nyo ang DDS. Kakampi nyo sila, pero huwag naman sana ninyo silang yung mga gumagamit sa mga DDS ay sa mga KPRD at VP Sara. Sana naman po matakot din kayo. Ang pinagtitiwalaan namin ang mga Duterte, hindi kayo. Ngayon, kung kayo nagpapakita na mahal nyo kami at masasabi nyo talaga mahal nyo kami, mararamdaman namin. Alam po na meron pong kanta na ganito. Actually, never sa buhay ko, kahit sa anak ko pa, sa asawa ko, or whoever, wala po ako nakantahan ng ganitong kanta. May kanta po yung, meron po yung sabi, ang kanta po, actually, I will just interpret it in Tagalog. Hindi ko pa naramdaman ang ganito. Ngayon lang ako, walang masabi. Na alam ko, okay, I'll sing it. I have never felt like this. For once I'm lost for words. Your smile has me only. This is not like me at all. I never thought I'd know. Balik na ako sa clip. Balik na ako sa clip. Isa lang po. Now, no matter where I am, no matter what I do, I see your face. An unexpected song, an unexpected I don't know what's going on, can't work it out at all, whatever may be.
I'll give you the gist of that. I'm so sorry po, English yun. Pero po, ang kanta po nun, para po dedicated po siya kay PRRD, kay PP Sara. Dahil po sa nakikita ko po sa ginagawa po ninyo para sa amin, lahat po yan, nakakataba po ng puso. At saka po ako po naiiyak ako na parang meron palang politikong ganito na kahit ano pa yung pinupukol sa kanya, ginagawa pa rin niya yung dapat. At hindi siya takot kumarap sa mga tumutuligsa sa kanya. Kaya po nandito kami, PRRD, na dahil po sa pagmamahal na ibinigay niyo sa amin, kaya po inaalagaan din po namin ang anak niyo. Dahil mata din po sa ito, kaya po maraming salamat sa inyo. Yun po yung unexpected song. Ang ibig sabihin, hindi mo inaasahan na pagmamahal na ibibigay ng isang politiko sa iyo na hindi ka kilala pero ginagawa niyo po. Maraming po salamat. Ayun natin, salamat. Anong pangalan mo, ma'am? Lani Robles. Yung mic po. Salamat po.